Before we start, please all stand for our opening prayer. Our God, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Before you sit down, please arrange your chair and pick up those brushes after your chair. You may now take your seat. Good morning, grade 3. Good morning, ma'am. May I know who's absent today? None. Very good. I'm glad to know that no one's absent today. Before that, I have a classroom rules. Number 1 is sit properly. Nakaupo ba ng maayos ang lahat? Okay. Very good. Kailangan natin umupo ng maayos para maging komportable tayo at makapag-aral ng mabuti. Pangalawa, maintain ang cleanliness. Kinakailangan natin manatilihin na malinis ang ating kapaligiran o ang silid-aralan natin para maiwalas sa ating paningin. Naintindihan po ba? Pangatlo, raise your hand before speaking. Itataas muna ang kanang kamay bago tayo magsalita upang makaiwas tayo sa anumang ingay at magkaintindihan tayo ng mabuti. Naintindihan ba? At ang panghuli naman, treat everyone with kindness. Kailangan natin i-treat ang lahat ng may kindness upang hindi tayo magkasakitan o iwasan natin ang tuksuhan para maging masaya ang ating talakayan. Naintindihan po ba? Very good. But before that, let's have review first about last discussion. So, who wants to remember about the words that show action or movement? Action verb. Very good. So, what is the action verb? Marga? It is, parang siyang picture. Kung ano yung ginagawa ng ating katawan. Very good. Ang action verb ito ay tumutukoy sa kilos o galaw ng isang tao o bagay o tayo. For example, if I say Anna is running, what is the action verb in this sentence? Jenna? Running. Very good, running, because it tells us what Anna's doing. Another example, if I say the dog is runs in the park, what is the action verb in this sentence? Runs. Very good, runs, because it tells us what the dog's doing. Do you understand? Yes. Very good. I'm glad to see that all of you remember our last lesson. But before that, I have a video and all you have to do is song along together. The past is dead, the present is now, the future is later. The past is dead, the present is now, the future is later. I walk my door, I'm walking my door. I will walk my door, the shorts. I jump so high, I jump so high, I jump so high, traveling. But the past is dead, the present is now, the future is later. The past is dead, the present is now, the future is later. What's the song all about? Jenna? Past, present, future. Very good. The song of the video is all about the past, present, and future. So, did you notice the sentence in this video?
Were they different from each other? Yes. Very good. May pagkakaibahan sila sa bawat isa. All of the sentences in this video you hear and read is all about action. When we use action, we change it to show when an action happened. So, past already happened, present happening right now, and future it will be happen. Kapag past, ibig sabihin ang kilos ay nangyari na o natapos na. Ang present naman, ito ang mga kilos ng gawain na lagi natin ginagawa o araw-araw natin ginagawa. Kapag future naman, it will be happen later. Ibig sabihin, ito ay mangyayari sa hinaharap. To help you better understand what is the past, present, and future, let me discuss them. Our topic for today is all about the simple tenses of verb, present, past, and future. Today we will learn how verb we use when an action happens in the past, present, and future. Do you understand? Yes. Are you ready to learn? Yes. Very good. But before that, I have a short story. The title of the story is The Rock Band. What is the title of the story? The Rock Band. Can you please read? Harvey is a singer. She loves to sing. She is in a band. She chants with the band. She is the lead singer. Jay is Harvey's boyfriend. He is also in the band. He stands next to Harvey. He plays the electric guitar. Sometimes Ray sings with Harvey. Ray is Jay and Harvey's friend. He is also in the band. He stands next to Jay. He plays bass guitar. Ray does not sing. He does not like to sing. Vince is also their friend. He is in the band. He is the older brother of Harvey. He sits at the back and plays the drum. Everybody loves watching him rolling the drums. The band practices 3 times a week. The most they perform at 9 o'clock. Sometimes they sing at weddings. They are a very good one. Very good. What is the title of the story? The Rock Band. Now I have a question. Number 1 is, what did Hardy love to do? Marga? She loves to sing. Let me check if your answer is correct. She loves to sing. Very good, Marga. Another question. What did Jay do with electric guitar? Play. Jenna? Play. Let me check if your answer is correct. He plays electric guitar. Very good. Another question. What are the highlighted words in the story? John plays, sings, practice, perform. Let me check if your answer is correct. Chants, song, plays, practices, and perform. Very good. The words like chants, stands, play, practices, and perform, ito ay mga halimbawa ng verb. So, ano nga ba ang verb? Ang verb is itong bahagi ng pananalita na tumutukoy sa kilos o galaw ng isang tao, bagay, o hayop. Naiintindihan po ba? Yes. Verbs stand in 3 tenses: present, past, and future. Ang verbs ay nanggaling sa tatlong tenses. 3 tenses, and ito ay present, past, and future. Number 1 is simple present tense. It's used to tell action that are happening right now or that are continuously happen. Ang present tense ito ay tumutukoy sa isang kilos o galaw na nangyayari palagi o nangyayari ngayon. For example,
Then, the word everyday, ibig sabihin, tumutukoy ito sa araw-araw. Very good. Tumutukoy din ito sa present tense. In the simple present tense, if the subject is he, she, and it is called singular. Sa simple present tense, may tinatawag tayong subject at ito ay tumutukoy sa she, he, she, and it. Ito naman ay tumutukoy sa singular. Lagi natin tatandaan kapag simple present tense, tumutukoy sa singular. So ano nga ba ang singular? Ibig sabihin ng singular, ito ay tumutukoy sa isang tao o hayop. Naiintindihan ko ba? Yes. Most verbs form their simple present tense by adding s to their base form. Sa present tense, kapag ang pinag-uusapan natin ay singular, which is ang subject ay he, she, it, ay nagdadagdag tayo ng letter S sa action verbs. Naiintindihan po ba? Kaya tayo nagdadagdag ng letter S sa action verb dahil ito ang palatandaan natin na ang isang kilos ay ginagawa ng isang tao, hayop o ng isang bagay. Naiintindihan po ba? I have an example. He plays the bass guitar. The subject is singular, which is he. The action verb in this sentence is play. So we can add letter S to the action verb. Dahil tumutukoy ang pangungusap na ito sa singular. Ibig sabihin, tumutukoy sa iisang tao o bagay. Naiintindihan po ba? And number 2 is another example. Do you understand? Yes. If you truly understand, I will give you a sentence and all you have to do is find the subject and the action verb, and all you have to do is add letter S to the action verb. Do you understand? Yes. Now, find the subject. The subject is she, which is singular. So, what is the action verb in this sentence? Right. Very good. Right. So, saan tayo mag-add ng letter S? Right. Kaya magiging right. Kasi tumutukoy siya sa singular, which is the subject niya ay she. Do you understand? Yes. The final answer is she rides a jeepney on her way to school. Very good. Now, use base form without S with plural nouns we, they, and you. Kung kanina pinag-aaralan natin ang singular nouns, ngayon naman ay plural. Ang plural, ito naman ay tumutukoy sa maramihan. Ibig sabihin, maraming tao, hayop o bagay ang gumagawa nito. At ang subject niya ay tumutukoy sa he, they, and you. At hindi na tayo nagdadagdag ng letter S sa action verb dahil ito ay tumutukoy sa maramihan. Naiintindihan po ba? I have an example. Take one more trees and flowering plants. The subject is plural, which is take. Ibig sabihin maramihan. The action verb is plant. Ibig sabihin nagtatanim. So marami. Dahil dito ay hindi na tayo magdadagdag ng letter S dahil ang pinag-uusapan natin ay plural nouns. Naiintindihan po ba? Now, I have another example. They eat lunch at school. What is the subject in this sentence? They. Ibig sabihin plural. Tumutukoy ito sa marami. Very good. The action verb is very good. Hindi na tayo nagdadagdag ng letter S dahil very good. Lagi natin tatandaan kapag singular, nagdadagdag tayo ng letter S. Kapag plural, without adding S. Very good.
last week, 3 years ago. Ang past tense naman ito ay tumutukoy sa isang kilos na nangyari na o natapos na at gumagamit tayo ng time indicators like yesterday, last week, 3 years ago. Ibig sabihin, ang past tense ay nangyari na o natapos na. Ibig sabihin, nangyari ito kahapon, makalipas ng ilang araw, ilang linggo, o na 3 years ago. Naintindihan po ba? In this sentences, base form verb are added with D and ED. Kadalasan sa past tense ay nag-a-add ng D and ED sa dulo ng action verb dahil ito ang palatandaan na isang kilos o gawain ay natapos na. For example, play plus ED equal play. The present tense is play. Ibig sa Tagalog ay naglalaro. Kapag naman pinagdagan natin ang ED, nagiging play. Ibig sabihin sa Tagalog ay naglaro. Practice plus B. Practice sa present tense niya sa Tagalog ay nagsasanay. Dinagdagan natin ng B, naging practice. Very good. Sa Tagalog ay nagsanay. Do you understand? Kapag past tense, nagdadagdag tayo ng D at ED sa dulo ng action verb. Ay gumagamit tayo ng time indicators na kahapon, nung nakaraang araw, o nung nakaraang linggo. I have an example. He played electric guitar yesterday. The action verb is played. Ibig sabihin, natapos na. Paano natin nalalaman kung natapos na? Kasi gumamit tayo ng yesterday. Gumamit tayo ng indicators. Ibig sabihin, ang isang gawain ay natapos na. Do you understand? If you truly understand, I will give you a sentence and all you have to do is change it to the past tense. Do you understand? Yes. They practiced last week. They practiced. So, anong ina-add natin sa practice? Very good. Anong time indicators ang ginamit natin? Very good. They practiced last week. Ibig sabihin, natapos ang isang kilos noong nakaraang linggo. Naintindihan po ba? Now, they practiced. The final answer is they practiced last week. Future tense is used to tell action that have yet to happen. It uses the time indicator like tomorrow, next week, next year, 3 years from now. At kung kanina gumamit tayo ng time indicators na yesterday, last week, 3 years ago. Ngayon naman gagamit tayo ng time indicators na tomorrow, next week, next year, 3 years from now. Sa future tense, ito ay tumutukoy sa isang kilos o gawain na hindi pa nangyayari, pero mangyayari sa hinaharap. Kumbaga, ang isang gawain o kilos ay pinagpaplanuhan pa lang natin gawin. Naiintindihan mo ba? I have your example. In this tense, will is added to refer the base form. Sa future tense ay nagdadagdag tayo ng will bago ang action verb dahil ito ang palatandaan na ang isang kilos o gawain ay hindi pa nangyayari pero mangyayari sa hinaharap. Will plus play equal will play. Ibig sabihin, pinagpaplanuhan pa lang ang paglalaro. He will play electric guitar tomorrow. The action verb is play, so we can add will. The time indicator is tomorrow, so ibig sabihin ang pag-play niya ng guitar ay mangyayari bukas. Ibig sabihin hindi pa nangyayari ngayon, pero mangyayari bukas. Naiintindihan po ba? So, if you truly understand, I
to the future tense. Do you understand? Yes. So, what is the... So, saan tayo mag-add ng will? Pagtapos ng Regulation practice again next week. very good. Dahil gumamit tayo ng time indicators na next week, ibig sabihin sa isang linggo pa ang mangyayari. The final answer is they will practice again next week. Ibig sabihin, magpa-practice ulit sila next week. Magpa-practice ulit sila next week. Ibig sabihin nun ay pinagpaplanuhan pa lang nila. Pero gagawin nila sa hinaharap. Do you understand? Yes. Now, lagi natin tatandaan kapag present tense ay palagi o araw-araw natin ginagawa. Kapag past tense naman, ito ang kilos na natapos na o nangyari na. Kapag naman future, ito naman ang pinagpaplanuhan natin sa hinaharap na hindi ako, diba? Now, I have a activity. Tense flashcard. The instruction is I will divide you into two groups. When you hear the sentence or read, you have 10 seconds to decide whether it is present tense, past tense, and future tense. So, may 10 seconds kayo. Pag nakita nyo yung sentence, may 10 seconds kayo para i-decide kung ang sagot nyo ba ay present tense, past tense, and future tense. And I will count down 3 seconds before you raise the flashcard. Ika-count at magka-count ulit ako ng 3 seconds bago nyo itaas ang inyong flashcard. So, if you must shout Darna as a sign that you are group one. So, after that, kapag gusto nyo sumagot ay magsasabi kayo ng Darna, ibig sabihin na ito ay signal ng iyong grupo para sumagot. Naintindihan po ba? Ito na po ang group 1 at group 2. Are you ready? Yes. Are you ready? The first question is, she plays the piano. Darna! 10 seconds. Muna bago mag-present. 3 seconds. Another example. Is I went to the market yesterday. Group 1. Let me check if your answer is correct. Very good. Past tense. Another example. Another question. We will go to tomorrow. 1, 2, 3. This action future tense. Let me check if your answer is correct. Future tense. Very good. Another example. Another question. They are Ghana. Marlon, let me check if your answer is correct. Yay! Very good. Last question. Darna, he was last night. Darna, let me check if your answer is correct. Very good. All of your answer is correct. Now, but it's okay. Very good. So, mga anak, ngayon na pag-aralan natin ang past, present, and future. Alam niyo ba ang pag-aaral natin ng mga tenses of verb ay natututo tayo kung paano mag-communicate
Very good. Ibig sabihin, pumasok siya kahapon. Nangyari kahapon dahil gumamit siya ng indicators, time indicators na kahapon. So ngayon naman sa present, ano yung ikukwento niyo sa inyong mga magulang? About sa present na nagginawa niyo ngayon. I-check ulit. Marka, pumasok po ako sa susunod sinagal. Very good. Kasi sa present, lagi natin siyang ginagawa. Naintindihan. Sa future tense naman, paano niyo ito pagpaplanuhan gamit ang future tense? Risa? Sabi ko ni Mami, dalawa po ako nilagay ko ang bunga. Very good. Gumamit siya ng time indicators na bukas. Ibig sabihin, ang kilos ay mangyayari kahapon. Di ba? Kaya mali Risa, magdadali siya. Now, let's generalization. I have a question. What is our lesson for today? Raise your hands if you know the answer. Very good, guys. Our topic for today is simple tenses of verb. So, what are the three tenses of verb? Risa? Very good. The three tenses of verb is present tense, past tense, and future tense. So, what is the difference between present, past, and future tense? Ano ang pinagkaiba ng present tense, past tense, and future tense? Risa? Ako? Sige, Risa. Present po, ito po yung nangyayari po ngayon sa nangyayari. Yung past naman po, tapos na po, or yesterday. Yung future naman po, ito po yung ganyan bukas o yung nangyayari po. Very good. Kapag present tense, ito ay ang palagi natin ginagawa o yung kasalukuyan na ginagawa natin. Kapag past tense naman, ito ay nangyari na o natapos na. Kapag future tense naman, ito ay pinagpaplanuhan natin at nangyayari sa hinaharap. Do you understand? Yes. Marami ba kayo natutunan? Yes. May katanungan ba kayo? Very good. Let's have a short quiz. Can you please read the direction and circle the correct letter of your answer? Are you guys? Done. Wait for the others. Very perfect. What are you using button?
number one, I blanked the fish last night. A, cook, B, cook. C, the cook, and D, cook. What's the answer? D. Very good. D, because nangyari siya last night. So, the boy blanked the dishes. What's the answer? A, wash, B, wash, and C, will wash, and D, washes. Wash. Very good. A, wash. The dog blanked the strangers every night. A, B, bark. C, will bark. D, barks. What the answer? B. Very good, boy. The family blanked the parade tomorrow. A, join. B, join. C, will join. C, joins. C. Very good. Will join. Shoulders blank tomorrow morning. A, march. B, march. C, will march. And D, marches. C. Very good. Will march. Who got the perfect score? Very good. Who got number 4? Score number 3, 2, 1. Very good. Palakpakan nga po ang lahat. Now, I have assignment. Ano bang kopyahin ang assignment? Sa papel na lang. Okay na po. Now, this all stand for our closing prayer. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In your love, God, my garden dear, who God's love who makes me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Goodbye and thank you, grade 3.